Good day mga kabukid, gagawa ako ng 3-layer na trapal pond para sa aking mga crayfish. Wala pang kuryente sa bukid kaya naman dito lang muna ako sa bahay mag-aalaga ng mga crayfish. At dahil medyo masikip nga yung space natin, gagawa na lang ako ng 3-layer na trapal pond. Nilinis ko na nga muna yung mga gagamitin kong kahoy. Ito nga pala yung ginamit kong pamporma sa bukid nung naggawa kami ng bakod. At pagkatapos ko nga linisin, pinagpuputol ko na sakto sa sukat ng ating trapal. Ang sukat nga pala ng trapal natin is 3x6 kaya naman sakto yung ating mga kahoy na 6 feet. At 3 feet yung lapad kaya naman hinahati ko na lang yung iba para sa pagpapakuan natin ng plywood. At dahil 4 feet yung ating plywood, binawasan ko ng isang talampakan yung isang buhaya. 1/2 nga pala yung kapal ng binili kong pinolik board at hindi yung ordinary lang para siguradong mas matibay. At dahil 6 feet lang yung kailangan nating haba, nagbawas ako ng 2 feet kasi 8 feet yung plyboard na to. At pagkatapos ko nga mabuo yung dalawang board nilagyan ko na ng mga paa. Dalawang plywood nga lang yung binili ko kasi alam ko naman yung pinagtabasan pwede nating magamit yon. Bali una ko nang nilagyan yung third and second layer at ganito na po yung itsura niya. Kinulang yung kahoy natin mga kabukid. Natapos na yun sa taas tsaka sa gitna. Yung sa baba wala. So, bumili ulit ako ng 5 piraso na 12 feet ang haba. So puputulin ko na lang. Kasi 3 feet yan. Tsaka 6 feet dito. Tapos yung plywood, pagdudugtong-dugtungin ko na lang yung pinagputulan. Kasya na rin sa baba. Kaya iba yung linya nito. Kung ano yung tabas nung natin, yun ang lalagyan natin ng kahoy. Hindi na katulad nito kasi buo yung plywood. Bali dito nga sa ilalim pahaba na yung ilalagay natin pamakuan para sakto sa tabas ng ating mga tirang plywood. Ang balak ko talagang gamitin dito is mga tubular or mga bakal. Pero dahil may mga kahoy nga tayo na hindi nagagamitin i-recycle na natin yan para makatipid. Uy, very good. So pagkatapos ko makumpleto yung plywood nilagyan ko na rin ng braces para pumantay yung mga ngipin. Dentist yarn. So nung nakumpleto na natin nilinis ko na para maipasok na sa loob. Hindi naman to nagmamadali pero excited lang talaga ako na makitang maayos na yung ating mga crayfish. Nagpalit na nga ako ng damit dyan kasi pawis na ako kanina. Pero pinilit ko talaga siyang matapos ng isang araw. Kaso nga lang hindi ko siya naipasok dahil wala akong kasama. Medyo mabigat din kasi siya. Buti na lang at kinabukasan dumating yung aking mga pinsan. Kaya may nakasama akong maipasok ito at ako na lang nag-ayos ng pwesto niya. Bago nga pala tayo matapos gusto kong i-shoutout yung ating idol na si Lastrilla Michael. Salamat po sa panonood, idol. So dito nga naayos ko na yung ating tolda na gagamitin. Pinakuhan ko na lang sa mga poste kasi may mga butas naman ito para sa pako o kaya naman sa tali. So sa gilid naman niya alambre na lang yung ginamit ko bilang pinaka-frame ng ating tolda. At pagkatapos nga nilinis ko na muna kasi amoy bago pa siya, amoy chemical kung ano man yun. For safety na rin ng ating mga crayfish na ililipat dito. At habang pinupuno ko nga ng tubig inayos ko na rin yung kanyang pinaka-filter tsaka yung ating water pump. Pina-under ko na nga habang pinupuno siya para naman talagang ma-purify yung tubig. Yan kasi ang isa sa mga pinaka-importanting bagay sa pag-aalaga ng crayfish, yung malinis na tubig. So pagkatapos nga nilagay ko na rin yung ating PVC extension para mag-overflow siya sa kabilang pond. Ayan, ready na po yung bagong tahanan ng ating mga breeders. So pwede na nating ilipat yung kanilang mga hides, yung mga aquatic plants at siyempre yung ating mga bida. Heto na po sila mga kabukid, bago na po yung shelter nila. Naninibago pa sila kaya explore muna sila. Ayaw pa nilang magtago sa mga hides. Tapos yung buntis naman natin nandito sa taas sa may luma naming aquarium. Nilagyan ko na lang ng aerator. Sunod naman aayusin ko na yung sa ilalim. Dito ko ilalagay yung pinanggalingan nilang trapan. Pero syempre lilinisin muna natin at aayusin yung kanyang frame. So paano mga kabukid, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. See you next time!